Team Secret's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to ban. Team Secrets turn to ban. Fanatics turn to ban. Team Secrets turn to pick. Fanatics remain. Turn to pick. Weaver. Fanatics turn to Team Secret. Necrophos. League's assassin. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Secrets turn to ban. Yon, magandang hapon. So sa second game na ho tayo ng ating Fnatic versus Team Secret. Fnatic nanalo kanila sa first game and ako nga pala yung magiging caster nyo for the second game. Ayan, ano lang ho kami. Palit-palitan lang ho kami ni Paul dito na nasa gilid ko. So maganda pinakita kanina ng Fnatic ha. At Team Secret natalo nila yung LGD and Grand Finals na po tayo. The winner will take home 10 million pesos all in all. At Fnatic ngayon, pinili nila dito Necrophos and Nyx Assassin as their opening heroes. Well, ang sa Team Secret, kinuha na agad yung Rubik ni Yapzor together with the Weaver na pwedeng maging offlane or pwedeng maging carry, mga tropa. Fnatic solid daw talaga, sabi dito ni Rinwa. Hello po sa inyo dyan ha. At shoutout from Dubai. Oy, shoutout nga pala sa Team YouTube. And shoutout po din sa ating Team OFW na palaging nakatune in dito kahit saan man pumunta si Kuya Nick and then si Boss Alo, pa-Twitch man or Tamago. Ayan. So Tamago guys, ayan, don't forget to follow yung mga kakapasok lang. Follow lang ho kayo sa ating channel. And then kung yung name nyo, hindi nyo pa napalitan, ayan, may nakikita ako ng mga nakapasok na wala pa napalit na name ha. At options lang ho kayo, options. Yep. Sino yung nasa likod ko? Ayan si Kuya Nick Jr. yan, si Paul Morningstar. Siya yung nag-cast kanina sa game number 1. At eto na po yung ating Fnatic. They have taken out the Arc Warden, Winter Wyvern, Draw Ranger, tsaka Earthshaker ng Team Secret. Well, Team Secret, binanato nila dito yung Tiny, Silencer Ayo, and then the Faceless Void. Kamsur, Austin. Ayan, magandang hapon ho sa inyo dyan. From Cotabato, mga tropang Cotabato, mga taga CDO, taga Davao, taga Jensan, taga Cebu, maayong hapon sa inyo hang daratanan. At
Hindi yung kapatid, hindi yung kapatid. That is our guest caster nga pala. At siya din ang maging caster natin soon sa Focus Fire. And sa mga ano pa sa Team YouTube, then Facebook, babalik ko yung ating Focus Fire. And then wag niyo kalimutan na meron hong mga giveaway for Focus Fire soon. And then yung may giveaway din si Kuya Nick, yung 3 Arcana mga sir. Follow niya lang sa Facebook. Search yung Kuya Nick. And then follow the steps kung paano makasali sa giveaway nung 3 Arcana. Juggernaut, Pudge, at saka Zeus na Arcana. Oy, Boss Fertz, magandang hapon sa inyo dyan. At yun know, shoutout kay Justin Ezekiel na anak ni Mazju 29. Boss, paki-explain sa tingin mo paano nanalo ang Secret sa LGD. May explanation there. Siguro LGD, first time ko kasi nakita LGD na nabugbog ng ganun abugbog LGD. Pero tingin ko LGD siguro wala pa sila sa ano nila, parang chill muna sila. Kasi yung tournament na to, parang ginawa nilang scrim. Ganun, parang ganun yung nakikita ko kasi magkikita-kita naman sila sa majors eh. So ang tournament na to PVP, hindi naman to siya DPC points. Hindi naman sa sinasabi ko na ano At magkikita-kita yan sa major pretty soon. Yung sa Kuala Lumpur, doon maglalabas ang mga malulupit na moves. Pero ngayon, etong PVP, maganda pa rin yung ano dito, prize pool, malaki pa rin. Maoy? Maoy? Yan, Boss Fertz, Maoy. Ano? Hindi, Maoy is a term yung nagwawala pag lasing. Ano yun sa Tagalog? Nagwawala pag lasing? Hindi, yung parang parang gusto mong suntukan pag nalasing ka. Dito ka suntukan. Rage, ganun. English yun eh. Ano sa Tagalog nga? Tinatanong ko nga. Urumentado daw, sabi ni Doc Mike. Oy, Doc Mike, hello sa'yo, Doc Mike. Nalalabo yung mata ko. Hindi ako makita. Doc Mike, magandang hapon ho sa inyo dyan. At, eto, 4th pick ng Fnatic ngayon. 10 seconds remaining. At 4th pick ng Fnatic ngayon. 5 seconds remaining. Boss yan, daan ka sa iHub para mapalitan yung eyeglasses mo. At ayun po. O yun o. Si Doc Mike, biglang naglabong mata ko, Boss Alo. Nandito din si Boss Alo, naglalaro din. Anti-radiation dapat. So, Bloodseeker for Fnatic na ngayon. Ayan. So, ang sagot dito ng Team Secret. Tingnan natin anong sagot ng Team Secret. 10 seconds remaining. So, kung ka, hindi ko alam kung ka mid lane to ni mid 1 to. Excuse me po. Fanatics turn to back. Uy, Morphling. Napalabas na rin yung Morphling ni Nisha. Yan. Malupit to. Uy, maraming salamat Boss Fertz. Ano yung regalo ni Boss Fertz? Return pass. You know? Anong IGN ko sa Point Blank? Shan PH din dati. And then, Point Blank, graduate na ako din eh. Yun. Nang 87% headshot ako dun. Shoutouts sa inyo. Lalo na, ayun, from QU. So, final ban ng Fnatic dito is the Undying. Since yung Secret, kulang pa sila ng last support nila. Pinakita na ng Secret dito yung Weaver, Kunkka, at saka Morphling na core hero. While sa Fnatic guys, at ayun pa rin, kulang pa rin sila ng core hero. They have this Necrophos at saka Bloodseeker. Yung Next Assassin dyan at saka Crystal Maiden, ideal yan na maging carry, na maging support. So, yan nga, na-ban out ang Secret dito is the Templar Assassin. Mipo na ba to ni Abed? Mipo na ba to? Ilabas ng Mipo. TA na ban. Meron pang Invoker, ganun. Shoutout MJ Kapuyan. Wala pa kagi Kapuy Drabay. 5 seconds TA daw yan. Nako, wag ho kayong magano dyan wag ho kayong mag-spoil. Nako, pag nakapag-spoil ho kayo dyan, lifetime ban yan yung same nyo. Pero na-ban out na ho dito, boss, yung TA. So, there is no TA pick this time for Fnatic. Mipo daw sana. Marami nag-aabang ni Abed Mipo. Karma J06. Shoutout sa inyo dyan.
At eto na, for Team Secret is the Axe offlaner. So, Kunkka will be the support. Rubik at saka Kunkka na support. At ayun nga, surprise pick sa side ng Team Secret. Then, for Fnatic, magandang hapon sa'yo, Patrick24. 5 seconds remaining. Pang-counter na agad sa Mipo, kaya nag-pick sila ng Axe para hindi ma-open up sa kabila. Pero si Abed, siya yung type na player na kahit may Axe, merong Earthshaker, merong nagmi-Mipo pa rin eh. Ganun pa rin yung pinipick ni Abed eh. Yung basta ilang beses ko nakita kahit may Winter Wyvern at saka Earthshaker, nag-Mipo siya eh. Pero natalo sila nun. Pero maganda pa rin ang pinakita doon ni Abed. At nag-iisip pa ngayon ng Fnatic ng kanilang last pick. Yun shoutout sa ating 12,000 viewers. Magandang hapon po sa inyo dyan. Paano malis yung chat pag na full screen? Zenroll, pindutin mo yung Chinese character para mawala yung chat. At yun nga, this will be invoker ni Abed. Walang Mipo this time kasi very crucial yung kanilang composition sa side ng Team Secret. Ang hirap kasi, merong Kunkka, may Morphling at saka Axe. From Camstur or Austin, hello po sa inyo dyan. Saan stream yung giveaway? Hindi naman dito ata sa Tamago pa rin ini-stream. Then comment picker ang gagawin doon. So malalaman nyo kasi ipopost na naman kung sinong mananalo. Bakit walang TNC? Nasa kabila po yung TNC, nasa West G na tournament. At dito tayo nakatuon ngayon sa PvP Esports na championships. Ang mananalo dito 10 million pesos. Shoutout dyan kay John Ray. Hello po sa inyo. Dito lang si Kong. Kapitbahay lang din namin. At yun, magre-resume na. Game number 2, mga tropa. Tingnan natin kung Fnatic will win this one or Team Secret makakabawi nga. Pinalabas na dito yung Morphling ni Nisha. At magkakast po kami sa West G. Okay? Magkakast ho kami sa West G, pero doon na sa Grand Finals. Kita-kits na ho tayo sa SMX Convention Center. At yun, so far ngayon, at hindi pa hindi pa masyado hindi pa tayo napayagan na na-cast yan dito sa stream yung West G na tournament. Pero sa finals kita-kits ho tayo. Soon. Oo nga nobody but you position number 5 na Axe. So ganun pa rin, it is mid 1 pa rin nasa Kunkka at mid lane yan. So post 5 na Axe for Papi. Nakita ko na to dati. So, papakilala ko na agad ang mga heroes and players For the side of Team Fnatic, guys, it is Jabs dito sa Crystal Maiden. At Invoker ni Abed, DJ, Nyx Assassin, MP, Bloodseeker, Ice, Necrophos. While Secret, guys, Papi on the Axe. At Zai, Weaver, offlane po yan. Nisha, Morphling, safe lane. Yapsor on the Rubik. The Rubik ng Europe. Kung may Rubik ng LGD or China, si FY, eto po yung si Yapsor, Rubik po yan ng EU. And then si mid 1 dito yung Kunkka. Aggressive ho dito yung Secret sa bottom lane. Then makikita ho dito ni Jabs yung movement na ginagawa nitong kalaban nila. While on the top lane, alam na nila, isi-secure ito ng Fnatic ngayon ng nasa top runes. So, I don't know for Papi minsan na tayo nakakita talaga ng Axe na support. How will Secret pull this off? I-strat yan, position 5 Axe. Sabi dito ni Simo Hai ha.
One of my favorites. Tingnan natin kung worth it tong Axe as the support. Well, aggressive dito. Jabs and Bloodseeker. At no way to steal this bounty rune. At makakasecure ito sila ng tigdadalawang bounty runes sa opening. At yung Axe, kinuha niya agad Battle Hanger. All eyes para sa Axe na support. So bottom lane Axe support and Rubik. Aggressive dito kasama yung Weaver. Obviously, mahihirapan tong si MP. And also, etong si Jabs sa bottom lane. At napilitan na nga gagamitin dyan ng Bloodseeker yung kanyang teleport. Dahil nga na-block agad. While on the mid lane matchup, Abed and mid 1, Kunkka versus Invoker. Lamang dito yung Invoker. Pero, kayang-kaya ng Kunkka na makapag-farm. Kasi Kunkka, isa sa mga pinakamakunat na hero. On the mid lane, minsan lang siyang mamatay. So, eto sa bottom lane, lugi dito yung Secret. At mid lane, Tablado. While on the top lane, Necrophos and Morphling. Ayan pa yung next assassin. Lamang din dito yung Team Secret. So, Secret having two advantages or two lanes sa ating laban ngayon. Yan ang ginagawa ni Poppy, oh. Magba-battle hanger lang. Sino yung captain ng Fnatic ngayon? Si Jabs. Si Jabs. At eto na nga, speaking about DJ. At inano niya lang yung creep wave. Pinutol niya. Para at least magkakaroon ng imbalance dito at magkakaroon sila ng experience. Kasi all the time, pwede gamitin ni Poppy doon na makapag-box out lang and it will give time para sa Morphling na makapag-farm. Habang dito sa baba, patuloy pa nito dito yung Weaver at saka yung Rubik. Pag-greet naman sa girlfriend kong happy birthday. Ayun, hello po sa inyo dyan. From Torio. Abed. Double null talisman agad para harasin etong si mid 1 sa kanyang Kunkka. Lang din ginagamit dito Ginagamit din dito ni mid 1 yung torrent talaga. Spam agad sila ng skill. Aggressive pa rin yung mga lanings natin ngayon. Still early to tell kung sino talagang lalamang. Pero Poppy, grabe yung ginagawa dito ng Axo. Hindi siya pinapansin actually. Ganun din ginagawa ng Necrophos. Necrophos ayaw makalapit at eto si Ice, mina-micro niya lang. Ice, marami siyang tango na naka-imbak. Tsaka meron pa siyang magic stick. Si Poppy, kumuha siya ng counter helix. Grabe yung harassment dito ng Axe talaga. While bottom lane dropping down low, yung Bloodseeker ho dyan. Pinapasok at naka-fairy fire pa. Nakakaligtas lang somehow. No first blood yet for Zai dito sa baba. So, nabawasan din ho yung Weaver. Grabe yung CS ng Secret. Oo nga eh. Grabe talaga yung Secret eh. At lamang kasi sila halos lahat ng laning. At eto na naman si MP, hinaharas. Si Yapzor still has the Fade Bolt. Sakit-sakit dito sa bottom lane. Tingnan nyo guys. Si Ice lang yung may magandang na last hit. Then si Ice, hindi pa siya kumuha ng Ghost Shroud. I think maganda for Ice kunin yung Heartstopper Aura. Kasi pag kukuha siya ng Heartstopper Aura, etong backshot lang na backshot na Axe, mahihirapan. At magkakaroon siya ng konting cardiac arrest. While sa mid-bottom, ito lang din, steady pa rin sila lahat. Sana umabot ng game number 5. Yun. Sana umabot ng game number 5 para ayos na ayos. Sabi daw dito, 2-0 na ho daw yung PNC. And waiting na sa finals. Ayan, kita-kits ho sa SMX Convention Center para sa finals. Ika-cast din ho namin yon. At, ayun. Balik tayo dito sa PvP. Congratulations nga pala sa TNC. Top lane, si Nisha. Maganda yung farming ni Nisha dito. Tingnan yung Morphling. Yan na po yung kanyang 21 last hits. At yung Kunkka, Invoker, pantay lang. Sunstrike! Ayun! Tumama yung Sunstrike. Casual harassment. But then Morphling, meron pa siyang 9 magic sticks. Hinahabol pa ni DJ. Hindi pa ho siya nakakuha ng mana burn. At si Ice. Eto lang, patuloy lang din sa kanyang kuha ng creeps. Wala. At sinadya niya ba yun? Sinadya niya ba yun? At sinadya yun na Ice. Para hindi makakuha ng experience. Pero makakaabot pa rin si Poppy dito sa top.
Yes, i-cover namin yan. Doon na sa ano mismo sa convention center. Bote for Weaver. Meron ako siyang Ring of Aquila. And then si Zai dito sa baba. Giving pressure talaga. Ayan na for Jabs. Will this be the first blood? Tingin ko. Eto na yung magiging first blood. Sinong unang mamamatay? First blood. Makukuha na. Gagamitin pa yung Fairy Fire. Nabigyan din si DJ dito sa top lane. Nako. That is 2-0 for Team Secret. Plus yung first blood pa. And it will give them 1,000 gold advantage na ngayon. At Abed. Cold Snap for mid 1. Mid 1. Ang hirap patayin talaga ng Kunkka. Babalik lang siya, oh. MP. Kinakailangan din ng Bloodseeker dito na makakuha siya ng Rapture agad. Isa yun sa mga tools na pwedeng ibitaw dito sa Weaver. At nako, mukhang nasa delikado pa si MP. At ayun na nga. Weaver dito. Tsukushi na lang. Kulang. Tsukushi! Tsukushi! Mamamatay dyan sa Germinate attack. Yung Maiden din. Si Jabs madadamay pa. Double kill for Zai. Nabuhayan na ng loob yung Secret. Dongi! Wala pa tayo dyan. Meron po tayo, sir. Ayan. Meron tayo dito. Nakaharap lang sa monitor. Axe top lane. Sa Battle Hunger level 1 na Berserker Skull kinuha. Hinaharas nila si Ice. Secret securing lahat ng lanes ngayon. At tingnan nyo, yung tatlong cores, lamang na lamang sa net worth. Naku. Si Invoker napilitan pang kumuha ng Infused Raindrops para pang iwas ng burst down potential. Pag merong rotation, gagawin dyan ni Yapsor. And then yung combo ng X-Mark at saka yung Go Ship nito ni mid 1. Bottom lane again, level 5 na ho si Zai. At harassment ho dito na ako. Pinasok na ho yung Bloodseeker. Backlines, Jabs trying to protect his core hero. MP dropping down to 200 HP. Nakapag-salve agad kasi ayaw niyang mapatay. At naiwan yung Rubik at naka-teleport out lang si Yapsor. While on the top lane, DJ is in trouble. That is the rotation for mid 1. Chase down. At Torrent is available. And the Ghost Ship din. Ayan na po yung Ghost Ship. Nagamit ako ni Ice dito yung Shrine. Papi at Battle Hunger to slow etong Necrophos. DJ joining the fight once again pagkatapos siya pong makapag-respawn. Impale dito kay Papi. Chase down for mid 1. Ice. Kulang na lang ang buhay. 100 HP pero meron pa siyang stick. Magic 1. At hindi siya naka-go shot. Cooldown pa ho yan. Pinapasok na ni mid 1. Ayan pa si Papi. Mamamatay siya sa Tidebringer. Sayang naman yun. Sunstrike hindi pa tatama. Impale lang nag-connect ko dito. Nisha nahirapan na. DJ nasa delikado at once again Secret with a 7-0 on the scoreboard. Wala pang namatay sa kanila. Flawless yung kanilang early na galawan. Grabe naman tong Secret na to. Bumawi yung Secret ngayon, guys. May Sunstrike na narinig. Walang napatay. Then si Nisha. Hindi siya hindi siya Hand of Midas. Diretso agad rekta to eh. And speaking about rekta, Zai. Meron na ho yung time lapse ha. Ayan na po si Jabs. Jabs! Ay, papasukin talaga to. Walang kawala dyan yung Crystal Maiden. 3,000 net worth ang Secret. While on the mid lane, mid 1. Meron pang Ghost Ship sana na pampakunat pero enough na ho yun para patayin. So, good one. That will be the first kill of Fnatic. And then yan, tinip agad ni mid 1 si DJ. Nice one sabi ni Kunkka. Parang sports lang. Pero ito yung nakakatakot eh. Magkano yung ito yung nakakatakot eh. Yung pag si Nisha nakalimutan na, hindi na nila kayang pigilan to sa late game to Morphling eh. Jabs will fall down. Ilang beses na mo siyang namatay. Ay. 4 na beses na. At wala man lang magagawa dito yung Bloodseeker. Yun lang oh. Kahit Rapture ayaw niyang ibitaw eh. Kasi alam niya hindi mamamatay yung Weaver sa bottom lane. Solo na ho yan na Weaver ha. At pinapasok niya pa rin po yung dalawa. At Sunstrike. Nisha kinaret mga sir na
nagulantang. Maganda yung naging combo doon ng team Fnatic. Ano na agad nila si Nisha eh. At ayun, nagigil sila kay Nisha. Pero ngayon, nasa bottom lane, Zai. Tahimik lang. Low-key lang yung Weaver. And tingnan nyo yung Weaver ha. Off-lane yan. Siya yung pinakamayaman dito na hero. Hindi pa siya nakagamit ng timelapse doon. At napatay niya pa yung Bloodseeker ng solo. And then si Invoker, Abed. Aiming for... what? Yun. 3 points pa lang. Hindi pa alam ni Abed kung anong build niya. Medyo halo-halo yung kanyang stats. Depende sa sitwasyon. Weaver, box lang ng box dito sa bottom lane. And then, that is the tower, 600 HP remaining. Mid lane, mid 1, magmimintas yan yung impale ni DJ. Then, Bloodseeker. Wala pa tayong rapture na nakikita ha. Sayang yung tip, wala namang Dota Plus yung morph. Yun lang. Inabala pa yung Dota Plus eh. Wala pa ho tayo nakikitang rapture na naibitaw nitong Bloodseeker. MP, sobrang hirap ng kalagayan ng Bloodseeker. Actually, tingnan nyo yung Bloodseeker ha. Mas mayaman pa ho si Yapzor, yung Rubik, compared dito sa safe lane ng Team Fnatic. Uy, kinancel pa yung teleport. DJ, Vendetta stun with the Sunstrike. Karet ng kamatayan, cooldown pa. Napakalayo pa ho ni Ice. Ayan na po yung Sunstrike, hindi ho yun enough. At nasa delikado pa, na-stun out at na-stolen yung Frostbite with the Impale. Stolen also from Yapzor. God, may Frostbite na. Meron pang Impale na nakuha. At masisecure nga nila dito yung pagpatay sa Nyx Assassin. DJ, sobra yung nabuhos kay DJ. And then si Abed dito, farm na ng farm. Soul, Spirit Vessel yung kanyang kukunin na first item. Habol, papasukin ba? Mid 1 on the chase. Kunkka, Facebook yan. Necrophos nagpakita na. Eto na po si Papi, naka-box out. Then Abed with the Tornado, EMP, X-Mark. Meron pang Ghost Ship, kinaret na. At mamamatay ho dyan yung Axe. So, napakalalim yan. Hindi papayag dito yung Team Fnatic na kukunin sila isa-isa sa mapa. Zai, nandito na rin sa top lane. Naiwanan ho si MP dito na free ng farm ng Bloodseeker. At Invoker. Yan po yung Invoker. Kinakailangan ho dito ni Abed ng ano talaga, na makatulong. Meron na siyang Chaos Meteor din na pwedeng pang combo. Still low level pa yung Invoker. Ayan, si Abed level 10. Pero siya yung pinakamataas na level for Abed actually. Low-key lang si Abed. Then si Jabs, kawawa tong Crystal Maiden eh. Sobrang lambot ng Crystal Maiden. Ginagamit lang dito ng Invoker yung kanyang farm. At ayan, by the time na magkakaroon siya ng Spirit Vessel, at yun, ma-online na yung kanyang pagtulong. They need this Bloodseeker na makapag-farm. Etong si MP. Ice. Dito sa top lane na ako, na-engage na, mamamatay pa. Yapzor again. Yung stolen na level 3 Impale. Nisha, lifesteal. Pagkatapos nitong lifesteal etong gagawin dito ng Morphling. The Dragon Lance to. And after ng Dragon Lance, mag-Lincoln Sphere yan siya pang kontra sa Rapture nitong Bloodseeker. Bloodseeker, passive na passive. Meron na siyang Hand of Midas. Ay, hindi Hand of Midas. Yule Scepter at saka Power Thread. Akala ko nag-Hand of Midas siya kasi ito yung ginagawa pag nalulugi ka. Kuya siya, balita sa TNC. Pasok na ho yung TNC sa finals. And then, ayun, kita-kitso sa finals doon sa SMX. Doon natin ikakast yun. May rotation. Eto na po si Abed on the move. Spirit Vessel, kulang pa ho siya ng 500 para sa Spirit Vessel. Kinakailangan yung Spirit Vessel eh. Maganda yung item na Spirit Vessel para dito sa Morphling. Kasi no conversion or gain ng kanyang HP pag nagkapag-convert etong si Nisha. Pero sadly for Bloodseeker, Bloodseeker kinakailangan na. Eto na si mid 1. Nasa alanganin siya, Blood Rite, tatama ko dyan, Rapture, ibibitaw for Zai, pero sobrang layo ng Rapture doon, at saka time lapse.
at mamamatay pa si Poppy, trying to Berserker Skull na nasa gitna, at mabibigyan nga dito yung Weaver. Nakapag-buyback na ho dito yung si Zai agad. Bloodseeker lang ang mabibigyan, kapalit ng tatlong heroes for Team Secret. Dalawa, kasi buyback nga ito. And chase down for DJ. No Vendetta, Carapace para makasurvive. May Impale pa, but then cooldown na naman dito yung Tsukushi. Meron pa si Yapzor. Ayun pa yung Impale na nakuha niya, at mamamatay nga dito yung Nyx Assassin. Team Secret still having the gold lead, at saka nanalo sila ng clash ngayon. Yung show fight recap. Counting advantage, parang dalawang fight yung nangyari doon. And si Abed securing yung kanyang Spirit Vessel na ngayon. After Spirit Vessel, Aghanim Scepter para dito sa Invoker. Nisha, meron na siyang Dragon Lance na ngayon na paparating. Best of 5. Yes, best of 5 po tayo. Best of 5. So, nanalo yung Fnatic kanina ng isang game sa game number 1. Game number 2 pa lang po tayo. So, mahaba-haba to na laban ang matutunghayan nating lahat ngayon. Kasi, pareha sila ng kalibre. The best in C right now, Fnatic and TNC versus one of the known teams and known captains. Etong Team Secret bottom lane. Naku, mamamatay na naman si Jabs. Eto pa si MP nakapagbitaw ng Rapture. At si Abed nagmintis. May Colt na pa. Gagamitin pa yung timelapse. Pero nasa alangan for Zai. He will fall down. At ayun na nga po yung dieback for Weaver. Kapalit lang na buhay ng Crystal Maiden At lamang ho doon yung Fnatic sa palitan. Top lane. Nagamit na ho yung Carrot. Then si Nisha still alive, while si DJ mamamatay sa backlines. Anyari kay DJ? Sobrang layo niya. Kitang-kita siya ni Yapzor. Grabe yung tip nila. Ice. Sinesecure niya ho yung kanyang Hood of Defiance. Then pagkatapos niya makapag Hood of Defiance, Yule Scepter para dito sa Necrophos. Jabs, ganun pa rin si Jabs, level 3 Crystal Nova and level 2 na Arcane Aura. Abed, Spirit Vessel online, at makakabili na ho siya ng Point Booster. DJ, Vendetta, at ayun pa, at Meteor Combo, pinakain ng bola-bola, buhay pa si Mid 1. May Spirit Vessel yan, tinamahan siya, Mid 1 to fall. Nice one for DJ. Nakita nyo yun, Carapace, ginamit siya sa Tidebringer. At Carapace with the Impale combo. Predicted, calculated. Panalo ng TNC, and then sa Grand Final sa 26. October 26 po mga sir. Ice. Ayan na po yung dalawang Yule Scepter, pero MP mamamatay ho dito. Napitas na naman ni Zai. Diffusal Blade and Dragon Lance. Yapzor, Yule Scepter para kay Yapzor. Yap God. Si Poppy, mayaman din actually si Poppy Meron siyang 1,000 para sa kanyang Blink Dagger. X-Mark, Torrent, Carapace, nag-connect. Ayan pa yung Impale. Abed with the Tornado, at hindi lang maliligtas dyan yung Nyx Assassin. Sadly, madidenay pa dito ng Secret yung nasa mid tower. Patuloy lang ho dito si Zai sa bottom lane, at gusto pa nilang makabigay pero Secret hindi sila binibigyan ng ng lane advantage talaga. Halos lahat ng mapa kontrolado dito ng Team Secret. Fnatic dito na sa top lane. Carrot ng kamatayan online na. Mayroon ba silang combo dito for Invoker? Wala pa siyang pang combo. Pero si Nisha 758 HP 700 HP. Pwede yan patayin. Pero merong detection dito May warding dito na nakatago. They know the movement from the Invoker. And speaking about Invoker, babalik lang ho dito si Abed dito sa mid lane. Ayan po si Zai. Nakita na naman siya. Ayan po yung Carapace. Grabe, alam niya yun Sunstrike, at hindi siya makaka-timelapse. DJ, gigil na gigil. Yung Carapace, ginamit niya para i-block lang yung Tsukushi. Pero top lane, mamamatay ho dyan yung Necrophos. Madadamay din yung Crystal Maiden, at walang magagawa yung Bloodseeker. Papanoorin na lang. Ipupush na ng Team Secret ngayon. X-Mark, Tinorent pa. Yule Scepter gagamitin para iwasan lang. Pero yung tower ho nila dito, hindi na ho nila madedepensahan. At makukuha na nga dyan ni Nisha.
Habang sa mid lane, hinahabol nila si Yapgad, Impale for Nyx Assassin. At ayun, nasisecure na naman yung kill. Palag-palag pa rin for the side of Fnatic. Pero yung map control nag-aalanganin na ho ako dito sa side ng Radiant team. Kinakain sila ng Team Secret unti-unti. Radiant are scanning. Morphling. Mag-Linken Sphere na ngayon. Mid 1, meron ako siyang Heaven's Halberd. Maganda yung Heaven's Halberd para pang counter or pang break ng Linken Sphere sa kalaban, or pwede din gagamitin yung Heaven's Halberd para meron siyang pampakunat, meron siyang evasion din. Linken, after ng kanyang Heaven's Halberd, BKB susunod ho dito. Nisha, ine-aim ho ng Secret, papapunta na ho sila lahat para magkakagulo na ho ngayon. Jabs also, kita na ho dito, may X-Mark, Tornado sa tatlo, EMP, at saka Blood Red ho dyan, mid 1, at tinamaan pa siya ng Rapture na ibitaw, at Carrot gagamitin dito, hindi mako-connect, but then Kunkka would still fall, chase down for DJ, nakita ho dyan ng Death Pulse. Papi, Sunstrike was off, may Cold Snap pa, at hahabulin nun nila, at ayun lang, makakakuha si Yapzor ng Vendetta in return. Papi tatama ng Tornado, chase down for Abed, gagamitin yung Spirit Vessel, wala ho yung heal, at ayun nga, mamamatay ho dito si Papi. Nice one for Fnatic. Mananalo sila ng first clash dito sa top lane, and they will secure right now etong sa top tower. Kinakailangan nila yun na makabawi, kasi Team Secret lamang na lamang since the beginning. Nasa kanila pa yung momentum It was up for 6,000 net worth lead, pero ngayon at na-neutralize na somehow ng Fnatic into 4,000. Pero patuloy pa rin si Zai dito, and Zai na ngayon sobrang yaman ng Weaver together with Morphling, Diffusal Blade, Nisha, Morphling, yan na po yung kanyang Linken Sphere, malapit na rin. Abed, 1,000 na lang para sa Aghanim Scepter. Saan naman sila magkakaroon ng kaguluhan? Nako, pag nagkaroon na naman to ng kaguluhan mga sir, eto yung it will be the moment na make or break, kumbaga. Kung mananalo ang Secret, masyado nang malulugi ang Fnatic, pero kung makaka-comeback ang Fnatic, maybe it's the time na pwede nang bumawi dito yung Invoker. And Abed, mga tropa, nako, pag nakapag-Aghanims to, palag-palag na ito. MP, yan yung kanyang BKB, medyo malayo pa yung BKB ng Bloodseeker. Papi, Blink Dagger is online para sa Axe. And then si Rubik din, magbi-Blink Dagger na rin siya with the Aghanims. That is the smoke together with the Morphling. And then si Jabs, pinakamalapit dyan na target. Si mid 1, patuloy lang sa kanyang farming. Ito po yung BKB. Iikot ho dito yung Team Secret. Game number 2 pa lang ho tayo. Game number 2. Ice. Yule Scepter online na rin sa kanya. At si Abed, walang Yule Scepter para sa Invoker. Nakakatakot lang kasi for Invoker Kasi pag nahuli siya ng X-Mark ng combo nitong Kunkka, pwede din siyang i-boost doon ng Morphling at saka ng Weaver. Dire-diretso lahat yan para dito sa Invoker. So, kinakailangan na talaga ni Abed ng magandang positioning for the engagement. So, after the smoke, magsusmoke din sila. Papi, hindi niya pa napakita yung kanyang Blink Dagger. Paparating na DJ, Vendetta, ayan na po si Papi, revealing his axe at his dagger sa axe. Ay impale, uunahin nila dito yung si Nisha, pero buhay pa rin. Freezing field for Jabs, na-cancel out na, at ayun na nga, namatay yung Invoker. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, Invoker, kailangan pa ng Yule Scepter. At na-expose nga si DJ, Papi again, papasok ko dyan, magmimitis pa yung impale. Zai, gagamitin yung timelapse, may blood right pa, paparating yung ghost ship, papakunat dito sa side ng Team Secret. And then Ice, na shotgun na, sobrang lambot niya, pinapasok pa ni Zai. Nandito lang si Nyx Assassin, nakatago lang din, and si Jabs makaka-teleport out. No X-Mark this time, but this time makaka-push na ho yung Team Secret dito sa baba. Dalawang core pa yung nakuha nila, napakasakit yun Pwede pa ho sila makapag-push dito since yung tower dito bawas na rin. 400 HP na lang yung natitira. Yan na, hindi na kinakailangan ng creeps
Yapsor securing yung kanyang Blink Dagger at mabibili na rin ng Rubik dito yung Blink Dagger. X-Mark at ayun pa si Papi na untog si Jabs. Ilang beses nang namatay si Jabs? 7 beses na. Actually si DJ din 7 beses din yung namatay. Sobrang aggressive na ng Secret ngayon. Pwede pa sila makapag-Roshan pag makakapitas pa sila ng another core hero. Pero top lane, Yapsor, Sunstrike, hindi tatama. May Cold Snap, Your Scepter gagamitin niya. But then there is DJ again. Natatamaan pa si DJ at makakasurvive pa to. Yung Rubik dito, pumapasok sa puno at nag-ahasimo dito yung Nyx Assassin. Gusto niya makabigay, nagbintis pa, may Carapace pa, isang tira na lang at naka-magic stick pa. Naku po, nakuha yung mana burn, minana burn siya. Taste your own medicine, sabi dito ng Rubik. Grabe naman ang micro dito ni Yapgad. At namatay pa. Ay, namatay siya ng Sunstrike. Namatay siya ng Sunstrike. Tinuluyan eh. Props pa rin Hindi pa rin yun na Abed with the blind Sunstrike. Aghanim Scepter. Magbi-Blink Dagger ba siya or mag-Yule Scepter? Kailangan niya kasi ng pang talaga sa laban pang positioning. At pwede nang ibitaw yung mga combo niya na kinakailangan. So Weaver, Zai, BKB ba? Yan, magbi-BKB na rin. At BKB para ho dito sa Kunkka, wala pa. Axe. Ayan na po yung Axe, Blink Dagger sapat na ho sa kanya. Morphling ni Nisha, Lincoln Sphere available na at magmamanta style na rin sa susunod. Ito na naman yung Vendetta together with the Ghost Walk. At defensive sila kasi alam nila na pwedeng gawin to ng Fnatic against them. And sinisecure talaga nila. Tingnan nyo yung net worth guys. Consistent pa rin yung dalawang core dito. The Morphling and Weaver with the double digit net worth. Sumusunod dyan yung tatlong cores for Fnatic. So 8,000 gold lead. No Roshan yet na nakuha either of the team. And then that is the smoke. Magkakatagpo na. Eto na si Yapsor. Pumasok na mga tropa. Meron pa si Papi. Wala agad. Disintegrated agad yung Nyx Assassin. Naku. Kukunin agad ni Yapsor yung kanyang reveal ng Blink Dagger with the Impale combo. And this is Secret going for the Aegis advantage na ho ngayon. Wala pang Meteor. Wala pang Tornado na available na combo. Yun na nga. Slow Roshan to para sa side nila Papapunta na si Ice. Ito na ba yung tinadhana? Nandiyan na po si Jabs. Tatalo na naman si Papi na shotgun agad. May EMP, may Tornado, may buyback ko dito. Wala hong mana yung Morphling ngayon. Hinahabol nila. Meron pang paparating dyan. Pero yung Scepter gagamitin dyan. Dagger out. Rapture dito sa Axe. Axe ang magiging casualty for the side of Team Secret. Fnatic nasa high ground. Ayaw i-penetrate nitong ng Dire team. Buyback na gagamitin para walang makakakuha ng Roshan. 5 on 5 ho ulit tayo. And this is the rotation for Fnatic going for the bot stab. Ayan yung smoke 5 ho yan. Meron pa tayong freezing field. Meron tayong sunstrike. Dito sa Roshan, chinecheck lang ni Abed. Nasa unahan lang. Nako, eto lang sinusundan lang siya. Pag nakita to, marireveal yung positioning nila. And Secret parang nakaabatay. Parang meron ding smoke. Ayun, nag-aabangan na lang silang dalawa. Patience is a virtue. And there goes Nyx Assassin. There goes Papi. At papasok na dito yung Blood Rite. Vendetta, Cold Snap. Meron pa parating na barko. At ayun na nga, natamaan. Pero Carapace would still survive. EMP. Sumabog na doon yung Axe. At naibitaw na yung bola-bola. Apoy. Nisha is down. Fnatic is doing it. BKB for MP. At another one bites the dust. Nyx Assassin lang ang mabibigyan. At medyo nalugi pa doon ng Team Secret At ginamit na nila dito yung buyback ng Morphling. Zai, wala ho siyang mana. Timelapse is still available. And si Jabs ang una nilang kukunin after that very long engagement. Roshan pinag-aagawad. At nakaka-recover na ho si Roshan. Nakaka-recover na siya. Parang lang. Parang naka-move on na siya. So si Necrophos, Aghanim Scepter yung next. Maganda yung pinakita ni Abed na combo dun Nalubog lahat ng combo. Even though na merong pampakunat ng yung sa Kunkka na Ghost Ship. Na burst down pa rin nila. Kung nasa mali yun.
Wala pa akong BKB si Nisha. Supposed to be BKB na to eh. And then napilitan talaga makapag-buyback. And then yung 10,000 gold lead ngayon, it is down to 5,000. Pag natatalo ng titrip-trip lang, yun lang. Nako guys, wala tong trip-trip dito kasi Grand Finals to. At malaki yung prize pool dito. Kung i-convert natin sa pesos, 10 million pesos yan, sobra. Yung magiging champion lang. And then meron pang mga consolation. So DJ, back to the game. Yule Scepter para sa Nyx Assassin. At yan na po yung kanyang rotation. Vendetta at saka Haste trying to find out kung nasaan yung positioning ng Team Secret. So Team Secret, nire-reveal na ho nila na nandito ho sila halos lahat sa mid lane. At Bloodseeker, item check ko tayo sa Bloodseeker. BKB, online ho dito sa Bloodseeker. Meron pa siyang Yasha. Abed, BKB also for Abed. At yun na po yung smoke again, Nisha. Delikado to ha. Pag napitas ho dito yung Morphling, this could mean disaster para sa side ng Team Secret. Morphling is the very perfect target or perfect opportunity for Fnatic to turn this around. And then si Papi again revealing his position. Ayan na po yung cold snap. And then the EMP. Wala na hong mana yung Axe. He will die. Backlines dyan. Mid 1 popping out the BKB. Freezing field. Na-cancel agad ni Jabs. Jabs mamamatay. X-Mark. Nandito pa si DJ. Nakapagkarapiso siya. May blood sa backlines. Walang tatama dyan. BKB gagamitin ng Bloodseeker. Pero mamamatay ho siya dito sa Morphling. Again, this is Secret striking back sa laban. Karet gagamitin. Buhay pa rin ho dito si mid 1. Napakakunat. DJ is in trouble. Yung Scepter gagamitin doon, Tornado na ibitaw. Morphling din, uunahin ba yung Nyx Assassin? At ayan pa, mamamatay nga yung Invoker. Only DJ will be the sole survivor, but no, full team wipe for the side of Fnatic and Secret. Pwede na ho sila makapag-Roshan na ho ngayon. Nako, nalugi doon yung Fnatic. Pinuhos agad nila lahat kay Papi at sakto talaga for mid 1. Sayang yung Bloodseeker eh. Bloodseeker, nakapag-pop out lang siya ng BKB and then wala siyang nagawa eh. Instant replay natin. Walang nagawa yung Bloodseeker eh. Ako yung nanghihinahin sa Bloodseeker. At, yung clash lang eh. You know? Walang nagawa yung Bloodseeker eh. Ito na yung engagement. Inuuna nila si Papi. Si MP. Chase down lang siya. Dito na sa mid 1, BKB. Then, Bloodseeker dito, nag-rapture lang. At ayun lang. Ginawa niya dito, tinira lang siya eh. Naglakad lang siya. At ayun. Naku. Sakit talaga ni Nisha ngayon. Then, having this Aegis advantage for the side of Team Secret, babalik yung momentum sa kanila. 10,000 gold lead. Meron pa silang Aegis ngayon. At makukuha pa ni Yapzor yung si DJ again. Naku, nakahanap na si DJ ng katapat si Yapzor. Yapzor, makakapag-aganim scepter na rin tong Rubik na to. At hindi pa sila titigil dyan. Yapzor also stealing the Vendetta from Nyx Assassin. Grabe naman tong si Yapgad. This is the Yapzor show. Nisha, top lane, BKB. 10 seconds BKB for Morphling. Top lane, kukunin na ho nila. Napaka-advance mag-isip. Napaka-advance din ng kanilang positioning. At nakukuha na naman si Jabs. At tatamaan pa ng barko. Ayun, nalunod ho si Rose. Sayang na sayang. At nakukuha na ito ng Secret ngayon nang walang kapawis-pawis. Easy tower. They could go for more because they have this Aegis advantage. Nisha also, wala pa siyang Ethereal Blade na build up. Pero sobrang sakit na ho ng Morphling. Pupunta na ho sila dito. Kakatokin na ho yung sa top lane. Abed, kinakailangan ni Abed ng mala-impactong combo na papasok. DJ, carapace lang, inaantay niya. Nandiyan na, papasok si Nisha, baiting out his Aegis of the Immortality. Barracks are exposed. Kukunin ako dyan ng Morphling. Eto po yung bola-bola kapoy. Nako, tinamaan pa at kinaret dyan yung Weaver. Mamamatay siya but MP will fall down also.
At papalag sila. Cold snap. BKB popping out. Poppy going in. Berserker's Call. No, dito kay DJ na right click po siya. Paparating pa yung barko. Ice, ice, ice. Wala na rin magagawa. Triple kill na yung Warframe. Ultra kill incoming. Will this be the Rampage going in? Meron pa siyang wave. Meron pa siyang shotgun. At Nisha, mawawala na dito yung Carapace. At na Yule Scepter pa. Rampage will be denied. Nope. Rampage for Nisha na ngayon. Makakakuha dito yung Team Secret. And that will be Fnatic tapping out sa ating second game. Secret showing off na buhay na yung kanilang dugo ngayon with the very nice performance for Yapzor and Nisha. Ay, grabe naman yun. Sakit naman nun. Nabawian nga mga tropa. So, anong masasabi ko sa laban na yon? At Team Secret, tingin ko, naka-ano talaga sila eh. Naka-recover na talaga sila eh. Sa first performance nila. So, nabuhayan na sila ng dugo. And they have the better draft. Kasi na-shutdown talaga yung Bloodseeker eh. Bloodseeker was the key. So, it was a make or break para kay MP. Pero sadly for MP, since the beginning, na-pressure siya ni Zai. And props for Zai. At ayun na nga, nabigyan niya yung Team Secret ng lead. So, tingnan natin kung makakabawi ba ang Team Fnatic ngayon since nasa Team Secret yung moral. So, don't forget nga pala kung hindi kayo makakahabol sa ating mga replays and then yung mga matches na live na kino-coverage namin ngayon, subscribe ho kayo sa aming YouTube channel which is Lupon WXC din. So, third game mga sir, magbabalik lang ang Lupon WXC and chill muna tayo.